Showbiz Fanatics, Tape Incorporated, aba isa ito sa pinaka malalang problemang kanilang kinaharap bukod nga sa usaping trademark. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. And this time, bago tayo magpatuloy, panoorin natin ang statement ni Attorney Enrique de la Cruz patungkol sa usaping trademark. Tungkol sa mga merchandise, kaya dapat hindi payagan si Joey De Leon na mag-register ng Itbulaga under entertainment. Yung opposition po na final ng tape na deny na din po ng IPO. At just recently, yung apilan nila sa director ng Bureau of Legal Affairs na dismiss na din po. So two separate cases, parehong panalo po ang TVJ. So wala na po talagang hadlang para gamitin ng TVJ yung Itbulaga at EB na marks. Matapos nga na ibasura ng IPO PIL ang apela ng Tape Incorporated patungkol po sa issue ng kanilang application ng Tape Incorporated under dun sa trademark ng Itbulaga para sa Class 41. No, totally ay ibinasura na ito agad-agad. Pero marami pa rin po talaga ang nanggigigil dahil as of the moment hanggang sa ngayon, araw ng Sabado, ay patuloy pa rin ginagamit ng fake bulagta ang titulong Itbulaga. Kahit na ang Itbulaga na po under the name, 'di ba? Joey De Leon officially secured trademark for Itbulaga. So, hinatigan na po ng IPO PIL ang request ng ni Joey De Leon na mapasakay niya ang trademark ng Itbulaga. Kung saan ipinakita po ng IPO PIL na ito po ay nakapangalan na under the name of Joey De Leon sa kategorya ng entertainment services. Na dahil po dito ay marami pong mga nanggigigil hanggang sa ngayon ay binagamit pa rin, no? Kasi nga may mga mabibigat na rason pala kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po tinitigilang gamitin ng fake bulagta ang titulong Itbulaga. Sabi nga ni Joey De Leon sa paggamit ng tape sa Itbulaga, pakapala na lang, sabi niya. Joey De Leon, a famous comedian, steered bass on social media recently. Earlier, TVJ held an official press con after the trademark case win. During the press con, TVJ was asked about the possibility of the Itbulaga 2. Itbulaga's airing. This from Joey to say mga tao na hatol niyan during the press conference. So kasi nga 'di ba parang ang creepy lang na dalawang Itbulaga ang umeere ng sabay sa dalawang network. Talaga namang talaga namang pakapala na lang talaga, 'di ba? So sa kanila pong press conference na ginanap dito po sa nasabing programa ay ipinaliwanag nga ni Attorney Buko na talagang according nga po sa kanila na talagang binigay na nga, no. Pero ito pala yung pinaka major reason kung bakit ang tape ay talaga namang hindi po mabitawan. Ito pong ito pong title na ito. Panoorin natin ang isa sa mga nasagap ni OG Diaz. Kung totoo yung nabalitaan na syempre hanggang next year pa daw yung mga sponsors na pumasok sa kanila para maging bahagi ng Itbulaga. So Itbulaga yun. Anyway, hindi naman tayo mga abogado rito, no? I'm sure may mga lawyers naman or battery of lawyers itong Tape Inc. para ilaban yung kanilang kung para sa kanila ay tape ang may-ari ng Itbulaga at hindi ang TVJ. Diba? TVJ naman, syempre hindi rin naman papakabog yan. Meron ding battery of lawyers yan. Diba? According po sa source ni Mr. OG Diaz, na meron pong mga advertisers na nakakontrata, namely sa Itbulaga title hanggang 2024. So isa sa mga pinoproblema po nila ngayon pagkatapos mong mabawi ng tape or ng generic or ng branded Itbulaga ang titulo na ito, ano na nga po ba ang mangyayari sa mga advertisers na ito? Kasi nakalagay sa kontrata na sila po ay nakakontrata sa Itbulaga, which is
ngayon ay napasa kamay na ng original TVJ. Ito po yung isa sa mga pinag-aalala ngayon ng tape kasi panigurado na mawawalan sila ng milyon-milyon, bilyon-bilyon na pera dahil po sa pagkawala ng trademark. Ganon katindi, no? Ganon ka marketable ang titulong Itbulaga kaya hindi mabitaw-bitawan ng tape. Syempre nga naman, kung nakakontrata na sila hanggang next year, kapag nawala na po yung titulo na yon, mababaliwala ngayon yung kontratang pinirmahan nila under Itbulaga ng Tape Bulagta. So, ano mangyayari? Lugi! So dahil dyan, narito na po ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ilan sa mga legit viewers and subscribers po natin. No? Magbasa tayo. Unahin natin ang komento na nanggaling po kay Aris Grecia. Dapat ipatubad agad-agad sa ASAP ang desisyon ng court. Di dapat hayaang gamitin o ipalabas pa ang Itbulaga sa GMA7. Should be TV5 lang dahil rights ng TVJ yan. Ang heavy fine should be penalized to GMA7 tape halosos including its noontime host. If ever gamitin pa nila ang name ng Itbulaga, pwedeng palitan na lang nila ng Itbulagta. Okay na yun. Ayun. So ito naman po yung komento niya, no, na dapat daw as soon as possible magamit na talaga or ipatigil na. Yun po yung sinabi po ni Attorney Enrique na isa sa mga inihabol po nila or inihabla nila doon po sa Marikina Regional Trial Court ang paggamit, ipatigil ang paggamit sa tape ng titulong Itbulaga. Ngayong napasa kamay na ng original OG ang titulong ito. And of course, sabi po ni Anti-BS, yung pagmumukha ng mga lusos at mga host na dating guest lang sa TVJ ay mga mukhang Judas at Barabas. Mahaba pa daw, mahaba na 1 taon kung makapag-renew pa sila sa GMA. True, kasi po ang kanilang black time agreement sa GMA is up until December 2024. Yun po yung pinaka-biggest problem nila ngayon. No? Kung yung kontrata po ng mga advertisers po nila ngayon, nagpo-post sila na marami daw silang advertisers. Umabot daw ng 30 minutes yung kanilang advertisement, 'di ba? So, tingnan na lang natin kapag po dumating na yung desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Sabi ni General Problem, ang apela po ay legal na hakbang sa lahat ng natatalo sa lower court. Kaya huwag na kayo magtaka. Sa Court of Appeal at last decision at final and executory ay ang Supreme Court. Yan po ang batas. Tama naman po. Kasi 'di ba parang kung may pagkakataon pa po talaga ang kampo na mag-apela doon po sa Court of Appeal. Tapos sa higher position po, 'di ba? Sa Supreme Court pwede pa rin. So kaya po yung sinasabi ni Mr. Paulo na mahaba pa daw ang laban. Yun kasi doon sila na pinangahawakan nila eh. Pwede silang umapela ng apela hanggang sa dumating na sa Supreme Court. Pero if I were him, 'di ba? Kung tayo nasa kalagayan nila, tama na. Kasi nagdesisyon na ng paulit-ulit ng IPO at mas kinikilala ng taong bayan ang TVJ kesa sa kanila. And of course, sabi ni Romy Obispo, good morning ma'am, panalo naman tayo sa mga Dover Cats. Congrats TVJ Itbulaga. Si Master Henyo Boss Joey ang tunay na may-ari ng Itbulaga. Mabuhay mga Dover Cats. Mabuhay tayong lahat. Another comments coming from Miss AC Santos, sabi niya, sabi nga ba ang Karma Digital, ano yan? Dadapa more, less talk, less mistake, na unahan ka kasi ng yabang, always be humble kid, ayan. So ito po yung pumapatungkol naman dito kay Paulo, ang dami kasi nagalit sa kayabangan niya. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!